Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa isang sinasabi ng isang client. Ang sabi niya ganito, "Ma'am, kung ano-anong sinisingil na taxes sa amin ng bookkeeper namin." Okay, take note ha. Kaya napakahalaga yung education or kahit nasa business ka, kailangan ma-educate ka about taxation. Una, para hindi ka magkaroon ng ganong isipin na baka kung ano-ano na sinisingil sa amin ng bookkeeper namin or accountant namin. Kapag ikaw ay nasa business, matik dalawa kaagad ang tax mo dyan, nababayaran. Si business mo magta-tax at ikaw na may-ari magta-tax. Si business mo, kapag ang taxpayer classification mo, ikaw ay non-VAT, or ito yung expected sales mo, hindi ka lalagpas ng 3M sa isang taon, ang classification mo ay non-VAT. Kapag more than naman, ikaw ay VAT. Okay. Yung mga yan, ang tawag dyan, business tax. Tax ni business. Okay. Pag ikaw ay non-VAT, 3% ng gross sales mo or yung sales lahat na nai-resibuhan mo or nasa receipt mo, nasa sales invoice mo or nasa service invoice mo, ito total mo lahat yan times 3%, yun yung business tax mo. Ngayon kapag ikaw naman ay VAT, kukunin mo lahat ng input tax mo, makukuha mo yan sa mga purchases mo kapag VAT yan ang supplier mo. And then, yung sales mo, may VAT. So, yung 12% na VAT nun, ibabawas dun sa VAT naman na pinasa sa'yo ni supplier mo na may 12% din. So, yung difference nun, yun yung VAT payable mo. So, yun yung babayaran mo, yun yung ipapile mo. So, yun yung sa business tax. Ngayon, sa income tax naman, kapag income nga from the word income, kapag ang kinita mo sa business mo ay more than 250,000, subject ka na ng income tax. Take note, lumagpas ka man or hindi, may sales ka man or wala for the year, as long as hindi pa close ang BIR registration mo, you have to file your income tax return. Okay? So, sa pagpa-file ng income tax return, o computin mo yung sales mo, kung ano yung applicable na income tax method para sa type or line of business mo. So, yun, pag-uusapan natin yan. Sa ngayon po, dun lang sa tanong kung bakit ang daming sinisingil. So, basically, kapag ikaw ay non-VAT registration, COR mo, dalawa ka agad yan. Si business mo magta-tax, and then ikaw na may-ari, magkaroon ka ng tax in excess of 250,000. Tapos may bracket siya kung ilang percentage yan. Then, using the EBIR form, makikita na kaagad doon. Matik na siya ng high computation. Okay. Tapos ang tanong, yun lang ba yung babayaran ko dapat? Dalawa lang. Hindi pa po. Kasi pagka ikaw ay rental, pa-file mo rin yun. May withholding tax yun. May-ari mong building or yung pwesto na inuupahan mo. And then, pangalawa, kapag ikaw ay merong accountant, bookkeeper na ganyan, i-withhold din sila. Yun. Then, ano pa ba? Yun yung sa withholding. And then, next is yung compensation. Naman kapag ikaw ay may declared employee, so ipa-file din. Pagkikita dun sa COR mo, kung ano yung mga tax types na nakalagay doon. So, yun yung mga dapat ipa-file na.